talaga ng DCMM para sa akin. Nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DCMM, Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service. Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter. Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko. May kasama kang makikinig sa'yo. Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal. It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love. Ako to, si Chang Ami. Open na open yan na pag-usapan dito po sa Ako To Si Chang Ami. Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM. Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin. Yun ba ang ibig sabihin din ito? Kasi yun ang sinasabi ng kabilang panig. Ang naninindigan para sa katotohanan. Nakaupo lang doon sa Senado pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit. Ang tambalang karton. Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Habagat DZMM Special Coverage. DZMM Special Coverage. Tuloy-tuloy po ang ating special coverage ng Bantay Habagat. Oras natin 10 minutes makalipas ang alas 12 ng umaga. July 22 na ho, 2025. Kasama niyo pa rin si Dan Capuchon. At Ateng Aimee Estareha. Ako talagang may mga updates pa rin tayo nakukuha, partner, no, sa mga nanghihingi ng tulong. No? Oh, ito, meron tayong babasahin sa mga kinaukulan po. Nakamonitor kasi sila sa atin ngayon, partner. Sa Sitio 1 sa North Fairview po, ayan, need rescue ASAP, third floor, may baby daw doon sa loob at may babae, may senior. Ayan, nasa third floor po sila kasi malapit sila sa Tulyahan River. Ito yung area na sinabi ng CDRRMO na inikutan na nila pero hindi sumama agad yung mga tao. Correct, no? At mahihirapan na once again kapag kung kailan babalik pag mataas na ang At tubig. madilim kasi, partner, kaya mahirap talaga ang pagsasagawa ng rescue at hindi biro ang bilang ng mga kailangang i-rescue. Tama. Kaya kung sa lugar ninyo kaya pang sumama sa mga nagre-rescue, mag-evacuate, wag na magdalawang isip. Dahil importante ang kaligtasan ninyo. Ito naman, once again, pwede kayo magpadala ng mga panawagan ninyo. Kung kayo ay nangangailangan ng tulong, ibabanggitin natin dito. Baka sakaling may makarinig at mapuntahan kayo kaagad. Magpadala lang ng mensahe sa ating DZMM Viber line 0919-278
3000. Yan po ang mga numero. Oo. At sa mga nais po magpapadala ng donasyon daw, nangangailangan ng Marikina kanina, sabi ni Mayor, ayan, idiretso nyo na po dun po sa lungsod. Pero ang request niya ay hot meals para sa napakarami nating kababayan na 200,000 inilikas doon. kanina. Oo, yes, yung bilang. oo, inilikas doon sa Marikina. Kasi nga yung Marikina River, umapaw na po. Tapos yung Wawa Dam sa taas, sa upper Wawa Dam ay umapaw na. So mamaya siguro kumustahin natin ulit ang Marikina City. Kumusta naman sa kanila. Pero ngayon, partner, nasa linya natin ang Head MDRRMO ng Dinalupihan Bataan, si Miss Catherine Montemayor. Kumustahin natin naman ang Bataan. So magandang umaga po, ma'am. Good morning po, ma'am. Ma'am, kumusta po ang mga barangay dyan sa may Dinalupihan Bataan? Ilan po ang mga lubog pa rin po sa baha? Marami po kaming nalubog sa baha dahil po nag-overflowing po yung mga ilog namin. Yung pong sa poblasyon po, yung 14 na barangay, halos na nag-overflowing po kasi yung mga malalapit na ilog sa kanila. Tapos po may ilang barangay pa rin po kaming nalubog, yung barangay San Simon, barangay Tukop, barangay Santo Niño, barangay Pagalanggang, barangay Pita, at barangay Sapang Balas. Dahil po sa heavy rain, kaya nag-flooded po ang mga barangay na to. Sa mga oras po ba na ito, malakas pa rin po ba ang pag-ulan dyan sa Bataan? Pabugso-bugso po yung lakas ng ulan dito sa Bataan, sir. Okay. So kanina po no napaulat nga na may mga nabaha kayong area diyan. Ilang barangay po ma'am ang apektado talaga sa Dinalupihan Bataan at ano po ang pinakamahirap na problema ninyo ngayon diyan dahil sa sitwasyon? Ayun nga po yung nag-overflowing po yung mga river namin dito. Kaya pumasok po yung tubig sa aming mga barangay. Opo. So ilang barangay po yung pinag-uusapan natin, ma'am? Opo. Ma'am Cathy? Hello, ma'am? Yung pong poblasyon, 14 po barangay plus po yung 17 barangays po lahat. 17 barangays, partner. 17 barangays. Oo. So marami-rami talaga to. Oo. So sa ngayon po ba may nagkakaproblema tayo sa paglikas ng mga tao o hindi naman po? Yung iba po kanina, ma'am, pinapa-force evacuate na po namin sila kaninang medyo maliit pa yung tubig. Ayaw pong lumikas ng mga may bahay. Ayaw nilang iwanan yung mga bahay nila. Tapos ngayon pong hating gabi, tumawag sila, nagpaparescue na naman. Ayun po, yung ng mga responder namin, pabalik-balik sa kanila. Opo, naku. Oo, so marami-rami itong 14 ba o 17 barangays, ma'am. Sapat ba yung bilang ng inyong rescuers? Sapat naman po, katulong po namin yung BFP, tsaka yung mga responder po namin. Sa mga... Tsaka po yung TPSO. Yung mga lilikasan... MHO po. Okay po. Yung po mga pupuntahan po nilang mga pagre-rescuehan na nakaredy naman po at meron naman po nakaredy doon na makakain if ever po. Yes po. At tulad po kanina, nagbigay na po yung munisipyo ng mga food pack po sa mga evacuees po namin. Okay, how about po mga kumot, 'di ba? Kasi partner. Malamig. Oo, syempre ba sa Yes isang po, pamilya. nagpabigay na rin po yung mayor namin ng mga kumot kulambo po kanina sa mga evacuees po. Okay. Kanina nakausap namin si Mayor sa Marikina yung mga alaga ho nila, mga pets ho nila na naiisama sa pag-evacuate. Diyan po ba sa Bataan meron po ba mga nagsasama din ng kanilang mga alaga? Meron din po. Oo, pagka ganun pinapayagan naman po. Meron din po naman kasing lagayan ng mga pet dito sa mga evacuation center po namin. Okay, oo. Buti naman. Opo. Balikan ko lang, ma'am. Kanina sabi nyo, ngayong gabi, marami sa inyong tumatawag at nagpaparescue. Pero madilim po, no? Oo. Ano po ba ang sitwasyon ninyo ngayon dyan sa mga nagpupunta sa mga lugar na kung saan may mga humihingi po ng tulong? Sa awa naman po ng Diyos, ma'am, nare-rescue naman po
po sila ng mga responder namin. Okay. So, naku ma'am, sige po, bigyan po namin kayo ng pagkakataon. Baka gusto ninyong may mensahe kayo na nais ipaabot dito sa inyong mga kababayan dyan po sa Dinilupihan, Bataan, na sabi nyo nga nagmamatigas na umalis. At binabalikan pa. Oo, sige po. Go ahead po, Ma'am Cathy. Sa amin pong mga kababayan dito sa Dinalupihan, sana po pag may panahon po tayong lumikas, hindi pa po delikado, magpalikas na po tayo para po hindi po tayo abutan ng peligurong panahon. Para po hindi tayo malagay sa panganib. Pati po yung mga pamilya natin. Okay po. Kung pino-force evacuate na po tayo ng ating mga barangay, sumama na po tayo para po maiwasan po natin ang anumang disgrasya. Marami pong salamat. Okay po, maraming salamat po. Nakausap natin ang head ng MDR MOD Dinalupihan, Bataan, si Miss Catherine Montemayor. Nako, talagang may Partner. nagpapabalik pa. Oo, sabi nga niya kung kailan this oras na Mahirap ng gabi, na. doon tayo mananawagan ng tulong. Oo, at saka syempre walang mga street lights di ba? Yes, kasi syempre ano yan, automatic yan, partner. Pag ganyan sitwasyon, papatayin muna yung mga Correct. ilaw, di ba? Para rin sa kaligtasan ng mga tao. Na mas mahirap talaga kapag may mga nasa sulok-sulok. Syempre mga street yan. Hindi mo naman agad-agad makikita lahat unless may sumigaw siguro o mag-flashlight. Kaya wag ho nang kung kaya ho sumama kagad sumama ho Yes, kagad. and instead na sa social media po tayo magsha-shout para makahingi ng tulong, dapat alam natin ang numero mga dapat tawagan sa bawat area kasi meron na yan Tama. Oo. Okay. Oras natin 12:18. Ngayon naman mula sa Bataan punta naman tayo sa Muntinlupa City. Makausap naman natin nasa linya ngayon si Mayor Rufy Biazon. Magandang umaga po, Mayor. Magandang umaga, Mayor. Magandang umaga, Dan and Amy. Sa lahat na nakikinig, magandang umaga. Opo, Mayor, kumusta po dyan sa Muntinlupa? Fortunately, hindi ganun kalaki ang effect kasi mula nung ngayong kaninang hapon, nagmo-monitor kami. Kung pumatak man ng ulan, mga ambon-ambon lang. Although ito, a few minutes ago lang, bago kayo tumawag, nagsimula bumuhos. Kaya medyo medyo nasa okay situation ngayon, no? Walang evacuation, walang high flooding. Meron lang yung mga sa mga inner communities pero mababa lang. Continuous ang monitoring naman namin. Naku, mabuti naman, Mayor. Alam mo ba, Mayor, na ikaw pa lang ang nakausap namin Correct. na okay ang sitwasyon, no? So, pero syempre, alam natin, partner, nakahanda ang Muntinlupa, oo. Pero kasi umpisa pa lang po ito ng week-long na pag-ulan, sabi nga po ng Pag-asa. Lahat naman po ay nakahanda naman sa inyo if ever po na alam nyo na lumala po ang sitwasyon. Yes, as of kaninang 6 p.m. Natapos ako na nag-ikot, naka-standby na yung aming mga rescue teams, yung DRRM namin, yung supplies ng mga possible relief na kailangan namin ibigay